Ito ang magiging topic natin for today. Hindi bangag si BBM. Oy, naku, medyo kakaiba yan ha. Oh, may hair follicle test. At pumasa nga ba sa hair follicle test si Bongbong Marcos? Oh, sige nga, ilagay nyo dyan sa comment section. Ilagay nyo dyan. Sa tingin ninyo, ano ito na pumasa si Bongbong Marcos di umano sa hair follicle test? Lagay nyo. Naniniwala kayo or hindi? Pag-uusapan po natin yan mamaya-maya lang. Okay? Pangalawa, rekto na bidyuhan kasamang sumisinghot si Bongbong Marcos. Ano ba yan? Pumasa pero sumisinghot? Pangatlo, Vilma Santos nagtampo sa Batangas. Pang-apat, mastermind na kasama ni Tambi umiyak sa korte. Uy, mastermind na kasama ni Tambi umiyak sa korte. Pati asawa at anak dinamay pa. Iyan po ang magiging topic natin for today. Huwag pong kakalimutan na importante po sa akin yan. I-like po ninyo itong video na ito, itong vlog na ito. At sana po doon sa mga hindi pa po subscriber, huwag pong kakalimutan. Subscribe po. Okay, hindi na po natin pagtatagalin. Diretso na po tayo agad-agad sa ating topic dahil kay Coach Oli. Bida ang balita. O ito, pag-usapan natin muna. Dito tayo magsimula kay Bongbong Marcos, kay Vilma Santos, at kay Batman. O yan, pasok. Hindi pinalampas ni Executive Secretary Ralph Recto ang mga pumupuna sa kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa pagdalo ni Recto, Lintik din to si Recto, no? Mismo kahimod ng puwet, etong tao na ito, ang nagpapahirap sa Pilipinas. Kailangan mabanggit po natin ito. Grabe kahimod ang puwet nitong tao na ito. Grabe na nga ang nakawan. Kinokontra niya pa na hindi matanggal yung VAT doon sa gasolina. Malaking bagay po kung matatanggal yung VAT doon. Eto ang nagpapahirap sa buhay natin. Kung mataas ang gasolina, wag ako murahin ninyo, hindi ko kasalanan yon. Si Recto. Sa bawat bayan makikinabang program sa Batangas kanina, sinabi niyang kulang na lang ay gawing una ng Pangulo ang mga pinag-aaralan nitong dokumento dahil wala siyang tigil sa trabaho. Hindi po yan ang diskarte ng isang low-bat na leader. Tulad ng Hindi siya low-bat, ano siya? High-bat. High na high si Bongbong. Kasi ang pinag-uusapan dito yung yung kalusugan ni Bongbong Marcos. So hindi daw low-bat, ano siya? High-bat. High parate. ang paninira ng kakarampot na lagtutay ang mga isip. This is a high energy. High energy. Totoo yan. Taas ang kamay nung naniniwala si Bongbong Marcos ay high energy. Yung energy niya galing sa pagka-high. Walang, uppers pala, no? Uppers. Iba tama ni Bongbong Marcos. High energy. Presidency of a healthy leader. Walang wheelchair, walang tungkod, at hindi uugod-ugod. Uy, ganun. Healthy ka na, basta walang wheelchair, walang tungkod, at hindi uugod-ugod. Meron nga ako nakita, nagbabasketball pa, na stroke. Yun na ba sukatan? Magpa-check up. Magpa-check up, tas maglabas ng medical bulletin, doon magkakaalaman. Huwag kang Pagtitiyak pa ni Recto, tutugon siya sa utos ng Korte Suprema tungkol sa petisyong dapat sumailalim sa hair follicle drug test sa PBBM at isapubliko ang medical bulletin nito. Kasama si Recto sa mga pinagsusumite ng komento. Yun. Mamaya-maya lang pag-uusapan natin. Pinag-hair follicle test si Bongbong Marcos. Kaya ang tanong ko sa inyo, naniniwala ba kayo na pumasa? At yung kanyang medical bulletin, nako, delikado. Nakita niyo yung interview ni Claire Castro? Nakaw!
Pambihira. Ha? Parang galit na galit. Ha? Daig niya pa ang asawa ni Bongbong Marcos. Grabe talagang makasip-sip itong mga to. Pero may balita tayo kay Claire Castro. Ha? Ito, balita ko lang naman. Hindi ko alam ang totoo. Tatakbo daw senadora. Uy, pambihira. Kaya pala kasip-sip mo kay Bongbong Marcos. Ha? Sige na, hindi ka naman mananalo. Kolektahin mo na lang lahat ng campaign funds para kasama ka rin sa Team Payaman. Nakita naman ninyo, kayo, Malacanang pressure kayo. Hindi nga ninyo kaya sumabay sa Pangulo pag siya tumatakbo. Pero sir, can you At give us... napagin mo kanina, nakikita naman ninyo ang schedule ng Pangulo. Hindi yon, oh. Matatanda ang Hindi ilang yan. beses na nagpakitang gilas ang Pangulo sa publiko para patunayang malakas siya at walang sakit. Kasama ni Recto sa Batangas kanina ang asawang si Batangas Governor Vilma Santos at si Pangulong Marcos na nanguna sa pamamahagi ng ayuda. Yun. Bukod sa tig 10 kilong bigas na pinamahagi sa mga Batanggenyo, may tig 100,000 pesos din kada barangay na ilalaan para sa 5 estudyanteng mapipili na maging scholar. Mabalikan po natin yan, ha? Dito muna tayo. Okay? Namimigay sila ng bigas. Tigsa 10 kilo. At merong tigwa 100,000. Di umano ang balita. Pangako ni Bongbong Marcos na bibigyan kada barangay. Pero ang pagkakadinig ko dyan ay 200,000 pesos. Pero ang sabi sa balita, 100,000 pesos. Mamaya pag-uusapan natin yan. Pero ako, ha, medyo nakokornihan na ako sa mga ganitong mga ceremonial na ganito. Yung magbibigay ka lang ng bigas, hindi mo naman pera yan. Bakit kailangan ikaw pang taga-abot? Di ba? Halatang optics. Di ba? Siyempre, andyan pa si Vilma, artista. Di ba? Nung nakaraan, si Isko naman, artista, may hatak. No? Kailangan pa ba na mismong presidente? Alam mo, sa laki ng problema ng Pilipinas, tapos mag-iikot ka sa bansa na mamimigay ka ng paganyan-ganyan, you are wasting your time. Sa panahon ngayon na kailangan natin yung agarang solusyon sa pagbaba ng presyo ng gasolina, ng krudo, ng bilihin, ng pang-grocery, ng kuryente, matinding nakawan sa gobyerno, itinuturo ka pa nga ni Tambaluslos na ikaw ay isa sa mga mastermind. Ang dami na pong problema ng Pilipinas, pati krimen. Inuubos mo yung oras mo, kakapicture, punta ka sa isang probinsya, punta ka sa isang lugar, namimigay ka ng bigas na hindi naman kailangan ikaw mismo. Tama na yung isa, tigilan mo na yan. No, nakita na nila namimigay ka, ayos na. Pambihira, Pangulong Marcos na nanguna sa pamamahagi ng ayuda. Bukod sa tig 10 kilong bigas na pinamahagi sa mga Batanggenyo, may tig 100,000 pesos din kada barangay na ilalaan para sa 5 estudyanteng mapipili na maging scholar. Makakatanggap sila ng tig 20,000 pesos mula sa Local Government Support Fund. Magandang makita at nakakatuwa na malaman na kayong lahat ay magtatapos dahil sa aming itong bagong programa namin. Kaya kailangan magtatapos dahil sa bagong programa 20,000 lang. Pambihira. ma-develop na kayo na pagka kami wala na, kailangan nandiyan kayo, handa kayo. At ito ay isang maliit lamang na Sabi niya kung kayo ay kung kami wala na, sana nandiyan kayo at handa kayo. Kailan ka ba mawawala, Bongbong? Hindi nga, seriously. So, tingnan ninyo ha, mawala lang si Bongbong Marcos sa posisyon. Hindi ko alam kung saan man siya mawala. Basta mawala siya. Gaganda ekonomiya natin. Maybe not as good as the economy of Japan, pero tataas po. Yung dating sub-sub na stocks, tataas muli. Yung dating sub-sub na real estate, tataas muli. Yung mga infrastructure,
magagawa. Titingnan nyo, 2026 na. Wala pang nagagawang infrastructure. Yung sa Davao, ninakaw lang yun. Yung subway natin, wala na. Ano ang sinimulan ni Bongbong na infrastructure? Ano ang natapos niya? Wala. Di ba? Oh. Kaya na may tulong namin. Hindi na nagsalita pa si PBBM tungkol sa paratang ni Vice President Sara Duterte na binaback-upan umano niya si dating Senador Sonny Trillanes kaya malakas ang loob nitong magsalita ngayon sa Kongreso. Back-up din umano ni Trillanes ang ani Duterte na law bender na mga kongresistang tumanggap ng mga mali-maletang pera. Wala rin daw alam dito si Recto. Hindi ko alam yung last minute, pero sa dami ng mga travel authority, nangyayari talaga yan na a day before na ilalabas natin. Ang sabi, hindi na daw sumagot si Bongbong Marcos doon sa komentaryo ni Sara na binaback-upan niya si Trillanes. O, hindi siya sumagot. Pero ang sasagot sa kanya yung sekretary niya. Huwag mong sabihin na hindi mo to pinupuna. Duwag ka lang, Bongbong Marcos. Punahin. Diba? Ang kailangan mo, magtago sa saya ni Claire Castro. O yan naman ang totoo eh. Diba? Magtago ka dyan sa brief ni Recto. Sila ang sumagot. O, totoo naman eh. Kaya nga ito si Trillanes, yung katapang-tapang mo ngayon, pag upo ni BP Sara, huwag kang tatakbo, huwag kang aalis ng Pilipinas dahil pagtatawanan kita 1,000 1 tuwa. Ha? Buong bansa, tatawanan ka, animal ka. Huwag kang makatakbo-takbo. Diyan mo pakita kasi takbuhin to si Trillanes eh. 'Di ba ano pa yan diyan sa Oakwood. Oh, ang sabi naman naihi sa pantalon, di umano. Oh, takbuhin naman yan. Nagpunta-punta diyan tas nagsuko-suko rin naman. Naduwag. Ganyan din gagawin niya pag upo ni Sara kaya saka ka magdadakdak Trillanes ha. Pag upo ni BP Sara. Baka naman pambihira pag upo ni Sara wala ka rin. Oh, takbo ka. Alis ka ng bansa. Yeah. Tama si Sara, kaya lang matapang yan si Trillanes dahil backup ni Bongbong Marcos. Tingnan natin, kayong mga vloggers, kayong mga politiko na ang tatapang ninyo. Dahil andyan si Bongbong Marcos, tingnan ko tapang ninyo pag alis. Lipat kayo. Sasabihan ko kayo kaliwat kanan, 1,000. Araw-arawin ko kayo, balimbing. Nagbabalita mula sa frontline. Kaya kayo huwag kayo makabali-balimbing. Kayong mga vloggers kayo dyan. Ay, nako. Ito, tingnan natin. Next. Nako po. Ito, tingnan po ninyo si Bongbong Marcos. Nabidyohan. Nabidyohan. Kasama pa si Recto. Sumisinghot. Aalisin ko na lang yung sound kasi may copyright. Nakita ko lang to eh. Pambihira sige, panoorin niyo Yan na, binuksan na. Bigas. Ano yan binuksan mo, Recto? Bigas ba yan? Cocaine ba yan? Marijuana ba? Hindi, basta ano ba yan binubuksan mo? Naku, isinir pa kay Vilma Santos. Isininghutin. Naku, nagsinghutan na sila. Pambihira. Alam nyo na, siguro, ano yun Coach Oli, bigas yan. Diba? Ikaw naman, nagpe-fake news ka. Kung bigas, ba't mo aamuyin? Diba? Tinitingnan mo yan Tsaka instinct yun. Instinct daw yun. Mga nagdodroga, lahat sinisinghot. Kasi pag nakakita ng kulay puti, yun. Hindi nyo napansin, baka may pumasok sa ilong. Hindi. Diba? Kaya ako, hindi na ako magugulat. Baka sa susunod na araw o susunod na buwan, eto si Recto umuwi na rin. O kaya si Vilma Santos, baka sa darating na mga araw o buwan, ako ngiwi na rin. Ako na. Ang lakas ng impluwensya ni Bongbong Marcos, ano pa kaya ang pinagsisisinghot nito? Siguro sa bahay, pag nakakita ng alikabok yan, pupunasan ni Bongbong Marcos. Tapos,
Pambihira, no? Oo, siguro pati yung maglalagay siya ng asin sa pag-ulam niya, aamuyin niya muna tapos sisingutin niya. Ay, panalo. High grade! High grade! Ganyan po ang galawan ni Bongbong Marcos. Eto, tingnan nyo itong isa. Eto yan, tingnan po natin. Eto yung bigas na pinamimigay. Okay, so nag-post po ayan, kita nyo naman may blue check. Ito po ay post ni Kong Lebiste. Anong sabi niya? Bakit may logo pa ng Office of the Executive Secretary sa 10 kilograms na BBM bigas? Si ES Recto ba ang sumagot ng gastos? Pambira, no? Ang eepal netong mga to. Recto, ni hindi mo mabawasan ang VAT, pero sinasayang mo dyan. Oh. Sa printout, kasi 50 pesos daw yan, kada isa. Oh, tingnan nyo sabi niya, 50 pesos daw kada sako ang dagdag gastos sa printing ng logo na galing sa pera ng bayan. Siyempre, may gastos na yung bigas. So, okay lang yan, binamigay. Pero siyempre, may gastos din yung sako. Okay, din niya mapupunta sa kanila. Pero yung printing, sa printing lang daw, kada sako may dagdag na 50 pesos. Kung yan, ibinigay mo na lang, ibinawas nyo na lang sa VAT, nakapaggasolina sila, mas malayo ang mararating. Yan yung sinasabi natin Iilan lang matutulungan yung pang-aayu-ayuda ninyo, bigay ng bigas, di ba? Isipin mo, family of 5, yan pang medyo mahihirap, ang dami nila, family of 5 and 7. Baka yung 10 kilo na yan, isang linggo lang yan. Baka hindi lang umabot pa. So, yung mga natitirang araw, gutom na naman sila. Pero kung yung pera ay ibinabawas ninyo sa VAT, sa bawas sa gasolina, maraming makakabiyahe, mura ang bilihin. Kaya lang kasi gusto nyo may ganito. Una, bakit? Para maka-epal kayo. Pangalawa, para ang sabi nga dyan, may kickback pa yung mga yan. Diba? Sa mga ayu-ayuday, not specifically sa ganyan. Dito sa bigas na to. Pero posible. Posible may kickback yan. Diba? Mapapansin ba ni Bongbong Marcos na lahat yan? Kikita rin sila dyan Ang daming commissioner yan. May commissioner yung bumili. May commissioner yung pangalawa doon sa mataas. Yung pangatlo sa mataas. Yung pang-apat sa mataas. At kung ano-ano pang posisyon. Si Recto pa, maybe. Nang umisyon din, hindi natin alam. Di ba? Kasi tingnan ninyo. Eto malupit. Ginagamit ito sa pamumulitika. Anong sinabi ni Lebiste rito? 84 na barangay. Hindi daw, di umano, nabigyan ng 200,000. Yan ang sabi di ba? Pero kanina binalita 100,000 lang daw kada barangay. Pero ang binanggit ni Lebiste, 200,000 daw kada barangay ang pangako ni Bongbong Marcos sa Batangas. Ang masama, 84 na barangay hindi nabigyan sa Batangas. Bakit? Kasi nagtatampo raw si Vilma doon sa ibang barangay na yon. Diba ang kapal ng muka? Sino kayo para tanggalan ng ayuda yung may mga karapatan namang mabigyan ng ayuda? Ako hindi po ako sang-ayon sa ayuda talaga Hindi ako sang-ayon dyan. Pero since nangako kayo na magbibigay kayo ng ayuda at yung ibang barangay nabigyan ng ayuda, sino ka, Vilma Santos, para magsabi na wag yang bigyan niyang barangay na yan dahil nagtatampo ka? Sabi ni Lebiste yan
Oh, 84 na barangay. Kaya nananawagan. Yan ang sabi ni Libiste, nananawagan siya, Bongbong Marcos. Baka hindi mo alam yan. Hindi lahat nabigyan. At dapat mabigyan yung mga yun. Sa lalong madaling panahon. Ngayon na, now na, wag nyo nang ipagbabukas. Dahil kakalampagin namin kayo, promise. Bigyan yung lahat yan. Promise, sinasabi ko sa inyo. Pag hindi nabigyan lahat yan, araw-arawin ko kayo rito. May favoritism kayo? Kailangan hinihimod ang puwet ninyo para magbigay kayo? Animal kayo. Anong tingin nyo sa sarili ninyo? Hari? Kung hindi kayo magbibigay, wag na kayo magbigay. Pero kung mangangako kayong bibigyan nyo lahat kay kaaway ninyo sa politika, kay may tampuhan kayo, huwag mong idama yung pagkababae mong tampururut dun sa mga hindi mabibigyan. Loko-loko no? Ang bihira. Hindi, nagtampo ka lang. Kaya ngayon na sinasabi ko Ay, malay natin, kanino pa napunta yung 200,000? O, 200,000 times 84. No, di ba? Malaki yan, nasa milyon yan. Baka sinabi kay Bongbong Marcos, nabigay lahat. Baka napunta sa bulsa. Kung hindi napunta sa bulsa, bigay nyo lahat yan. Ngayon na ngayon na. Hindi, yun ang sabi ni Libiste, now na. Pag nag-ingay si Libiste, hindi ko rin kayo tatantanan. Hindi sa paborito ko to si Libiste. Pero alam mo, doon tayo sa tama Pag naririnig ko may mga ganyang katarantaduhang ginagawa tong gobyerno, bubukas-bukasin ka niyan. Bukas, nasa bulsa na nila yung pera. Kaya kakalampagin natin, araw-arawin natin. Bago pa mapunta sa bulsa. O kung kalalagay lang sa bulsa, ibalik agad. Baka magkalimutan. Yung estate tax ni Bongbong Marcos, sinisingil pa ba? Wala na di ba? Yan ang mahirap dun. Kaya kailangan pinapaalala yung mga yan. Next topic po. Ito po meron tayong ibubulgar. Bubulgar natin to. Fake news peddler. Dating makasara. May pambihira. Kayo talagang makasara. Kayo makasara. Fake news peddler kayo. Oo, dati to makasara pero ngayon hindi na. Nagpapakalat ng fake news. Ito. Pakinggan natin. Sa pamamagitan ng Facebook post, inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos noong April 16 na nahuli na ang puganteng si Zaldico. Ayun! Si Bongbong Marcos dating makasara yan. Sabi nga niya, BFF niya pa yan di ba? Anong sabi niya? Self-proclaimed BBF ako ni BP Sara. Anong sabi ni Bongbong Marcos? Nahuli na si Zaldico. Patay. He is now detained. Yan ang mga ginagamit na word nahuli, detained in Prague after crossing into the Czech Republic without proper documentation and is currently in the custody of Czech authorities. Nahuli, detained, at nasa kustodiya ng Czech authorities. Nahuli, galing kay Bongbong Marcos. Yung presidente nyo, fake news. Bakit? Hindi naman daw nahuli si Zaldico. Nakadetain raw ito sa Prague matapos tumawid sa Czech Republic nang walang mga dokumento. Nasa kustodiya na raw ng Czech authorities si Ko. Naglabas din ng news article ang Presidential Communications Office kung saan ginamit ang salitang arrested. Yun. Galing po ito sa PCO mismo, sa opisina nila. Anong sabi? Arrested. Sa Tagalog, nahuli. Hindi raw arrested,
Hindi raw nahuli. Nako, patay. Sira ang script ng mga animal. Ha? Ay. Ha? Kung ako si Saldico, sa totoo lang, kung ako sa'yo, Saldico, magwawala ako. Sabihin ko tarantado kay kaliwat kanan. Pinaglololoko nyo tatay ko. Ikaw naman kasi Bongbong Marcos. Ha? Magtrabaho ka. Mag-research ka rin. Alam mo, normal yan sa leader. Eto ha, sabihin ko sa inyo. Kahit saan leadership, may bumubulong-bulong. Bakit? Ano yung mga bumubulong-bulong? Yan yung mga epal. Pag ikaw hindi ka marunong mag-distinguish nung epal, ha? Yung meron lang personal agenda, patay ka dyan. Di ba nabulungan na to si Bongbong Marcos ng demonyo? Oh, nabulungan siya ng demonyo. Ano sabi? Walang baril pumasok sa KOJC. Tanga. Lahat ng pulis na pumasok doon may baril, yung iba nga dalawa pa. Tanga talaga to si Bong. Sinong bumulong sa'yo? Demonyo yun. Oh, eto, nabulungan ka na naman. Binulangan. Kidnapin mo si PRRD, dali mo sa ICC. Oh, yari ka sa susunod. Oh, pangatlo, kinuntsaba mo yung pinsan mo. Oh, magkaroon kayo ng mga unprogrammed funds, tapos yung ghost projects. Oh, kita nyo, lahat ngayon nagkakaproblema. Eto huli. Nahuli na daw si Bongbong si Saldico, 'di ba? Kaya nga ikaw Charis, wala ka ring silbi. Pagalitan mo yung bumubulong sa tatay mo na magkaroon ka ng silbi. Palpak. Palpak po yung bumubulong sa tatay mo. Sa nangyari kay Ko. Pero paglilinaw ngayon ng Department of Justice, hindi akmang sabihin na arestado si Ko. Nahuli si Ko dahil sa immigration violations. Pero hindi ito pag-aresto dahil walang warrant of arrest ang Czech authorities laban sa dating kongresista. Di patay. Naharang lang Hindi daw na-aresto. Edi lumalabas, tama si Attorney Roque. Di pagtawanan natin yung mga trolls. Ang tatangan nyo kasi. Ang tangan nyo. Diba? Kini-question nyo yung confidential funds ni Sarah na nagagamit naman dyan sa mga lintik na NPA na yan. Hindi nyo questionin ang laki-laki ng Intel funds ni Bongbong Marcos, ng confidential funds ni Bongbong Marcos. Tapos, palpak pa ang dumadating sa kanyang balita. Hindi Intel. Bobo. Ay, Intel kasi intelligence eh. Kaboboham yung dumadating. Di ba? Hello, Charis. Sandro, kailan kagagalaw? Tinatarantado na yung tatay mo. Eh, baka mahina na yung tatay mo. Gumalaw-galaw ka. Oh. Hindi daw nahuli. Hindi daw arrested. daw si Ko dahil sa kakulangan ng travel documents nananatili sa jurisdiksyon ng Czech authorities si Ko. Sa madaling sabi, ang nangyari raw kay Ko ay katulad ng sitwasyon sa airport na hindi pinayagang bumiyahe ng immigration. Ayon kay Martinez, makikipag-ugnayan sila sa Czech authorities para malaman ang magiging legal na hakbang kay Ko na wanted dito sa ating bansa dahil sa flood control scandal. Naglabas naman ang pahayag ang palasyo at iginiit na walang kontradiksyon sa pahayag ng DOJ at ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi raw nanggaling sa Pangulo ang salitang aresto. Ang sabi raw ng Pangulo ay nasa kustodiya ng Czech Republic si Ko dahil sa kakulangan ng dokumento. Nahuli si Ko dahil sa issue sa immigration. Sa ngayon, nasa Prague na si DOJ Secretary Frederick Vida at Chief State Counsel Dennis Chan. Pagungunahan ni Di ba kung hindi kayo nuknukan kayo ng sinungaling, hindi daw sinabi ni Bongbong Marcos na naaresto. Eh yung opisina ng PCO yun, di ba? Yung opisina ng PCO naglabas na sinabing naaresto. Oh, hindi daw naaresto, nasa kustodiya.
They are playing with words. Hindi raw nahuli, hindi raw naaresto, nakadetain. Parang ganun. Di ba? Pag tiningnan mo yung konteksto, yun na yun. Ba't mo i-announce na si Saldico ay nahuli at ibabalik dito sa ating bansa kung naharang lang at na-detain dahil sa immigration lang at walang kaukulang papeles. Ang balita nga natin, pwede ka mag-ikot-ikot dyan nang hindi na kinukuha yung papeles. Basta may visa ka, nakapasok ka dyan, okay na. Niloloko nyo yung taong bayan eh. Parang ganito lang ang sinasabi. Ha? Fake news si PRRD. Dahil si Bongbong Marcos ay hindi bangag. Diba? Tapos, gagawin nila dyan. Obligado si Bongbong Marcos magpa-hair follicle test. Pag nag-positive, sasabihin nila, hindi bangag si Bongbong Marcos. Ha? Hindi siya bumagsak sa hair follicle test. Hindi lang nga siya pumasa. At hindi siya bangag. Lulong lang. Di ba kagaguhan? Pinaglalaroan yung Pilipino. Ang sabihin nyo, fake news peddler ka Bongbong Marcos. Yun ang totoo. Di ba? Kaya hindi ako magugulat kaya sasabi ko sa inyo eh. Baka sasabihin nila dyan eh, hindi addict si Bongbong Marcos. Gumagamit lang. Alam naman natin yung konteksto. So wag nyo nang paikot-ikutin kung ano pang tawag nyo ron. In-announce ni Bongbong Marcos yan dahil siguro nabulungan siya at para ma-divert yung issue, gumawa silang balita. Or hindi natin alam, baka itong mama na ito, itong DOJ secretary na ito, baka gusto lang pumunta at magbakasyon sa ibang bansa. Kasi ba't kailangan mo pang pumunta ron? Diba? Diretsuhin kita. Ba't kailangan mong pumunta ron? Wala bang embassy dito sa Pilipinas kung saan nahuli si Saldico? At yung detalye nun, pwede mong kunin yun. Kaya parang katatanga naman na itong mga to. Pupuntahan nyo pa ron? Baka nagbakasyon lang. Baka naman nag-KTV lang kayo, mga animal kayo. Di ba? Pinagmamalaki kasi nila nung una, fake news daw si Roque. Sa katunayan, pupunta pa nga ako doon. O di pagpunta nila doon, hindi pala nahuli, di para kayong tanga. Hindi rin natin alam, baka sinadya nga, gusto lang magbakasyon. Pero kung hindi nila sinadya, di para kayong tanga. Mukha kayong tanga sa buong Pilipinas ngayon. In-announce ng presidente, hindi nila ang high-level coordinating team na makikipagpulong sa mga otoridad doon. Aalamin din nila ang proseso para mapabalik sa Pilipinas si Ko. Dala ng DOJ ang mga dokumento gaya ng warrant of arrest na inilabas ng Sandigan Bayan laban kay Ko sa kasong graft at malversation kaugnay ng flood control scandal. kita nyo, dala nila yung warrant of arrest doon. Di para silang nagtanga. Hindi naman nila na-arresto. Wala na dyan si Ko. Diba? Kasi kung andyan si Ko, di dala bit-bit na nila yun. Kung andyan si Ko, bit-bit na nila yun. Ang yabang-yabang na ni Claire. Ang yabang-yabang na ni Boying. Nagmamalaki na sa sa Facebook niya si Bongbong Marcos. Di ba? Yung mga trolls nila hayahay na sa social media. Ipinagyayabang. Ano ngayon? Di nga. Kakahiya kayong mga animal. Dala po warrant of arrest. Pagdating nyo wala kayong bit-bit pa uwi. Di gumastos lang kayo. Sabagay, nasarapan ka naman ata dyan. Di ko alam kung anong pinagagawa nyo dyan. Diba? Sarap ata mamasyal. Lalong-lalo na mamamasyal ka. Syempre, hindi naman po pwedeng hindi VIP yan. Private jet yan.
Oh. O kung hindi man private jet, baka first class yan. Hindi sarap mamasyal. Oh. Lalong-lalo na hindi ikaw gumagastos. Pera ng taong bayan. Di ba nakakahiya kayo? Dumidaan tayo sa krisis. Gumagawa kayo ng unnecessary gastos. Nagpunta-punta kayo dyan mga anima. Wala kayong napala. Kung yung ginastos nyo dyan, binawas nyo sa presyo ng gasolina, pinigay nyo sa mahihirap. Diba? Binigay ninyo sa mga jeepney drivers, di may pangpasada sila. Ako naawa sa mga jeepney drivers. Hindi ka talaga makakapasada sa ganyang presyo. Malulugi ka. Tapos itong mga kumag na to, ang inaasikaso, mamasyal, pang-fake news, loko-loko. Kasama rin dyan ang kautusan ng pagkansela ng pasaporte ni Ko. Magbibigay daw ng detalye ang DOJ oras na magsimula na ang dialogo. Nagbabalita mula Pero pa bang silbi ang DOJ na yan? Department of Justice, asa ng hustisya sa mga ginagawa ninyo. Next po. Ito, tingnan natin ha. Alam nyo po, napakalaki sobra nung binitawang balita nitong si Tambaluslos, etong pinsan ni Bongbong Marcos. Sa madaling salita, itinuturo niya na, maybe not directly, pero itinuturo na niya etong kanyang pinsan na si Bongbong Marcos ang talagang mastermind. Hindi daw si Tambaluslos ang mastermind, magnanakaw lang siya. Ang mastermind daw talaga ay yung kanyang pinsan na si Bongbong Marcos. Kaya ano po yan ha? Asupalpal dyan yung mga trolls ni Bongbong Marcos. Ha? Wala silang magawa dyan kasi tinakot sila. Tinakot sila ni Tambaluslos. At alam natin, may karapatang manakot si Tambaluslos. Bakit? Maraming hawak na ebidensya. At yan po ang napakainit na balita ngayon sa Pilipinas. Ngayon, gumawa sila ng paraan para hindi naman yan ang pag-usapan. Tatandaan po natin, pag marami masyadong balita, lalo na yung bumabakat, lalo na yung tumatagos, tagos na tagos kay Bongbong Marcos, bakat na bakat kay Bongbong Marcos, gagawa sila ng issue. Manghaharas sila para hindi mapag-usapan yung topic na yon. Isa po ito sa pinaiingay nila. Ang Family KTV na ito may karugtong umanong hotel kung saan nasa 54 na babae ang nasagip ng NBI mula sa umano'y pambubugaw. Merong secret na passage papunta ron sa hotel. Pag naayos yung transaksyon, aakyat na doon sa hagdanan sa likod, paakyat diretso ron sa mga kwarto na pinapalabas sila ng hotel. Naku, patay. Ikaw ba matibag? Matanong kita, hindi ka ba pupunta ng mga KTV? Ako sisiguraduhin ko, hindi. Oh. Hindi ako mahilig sa ganyan. Pero ikaw, ay, nako. Di tayo sa nagbibintang ha. Pero, tanga lang. Tanga lang ang hindi nakakaalam na itong ginagawa ng gobyernong ito panghaharas. Idinidikit itong KTV dito kay Defensor. Tingnan natin kung paano nila pinaiikot-ikot. Ito naman si Matibag nagpapagamit. Ang balita ko nga dito ha, maraming taga-NBI galit na dito kay Matibag. Ang epal-epal kasi sa bagay na pag-uutusan lang yan. Sigurado yan. Ako, yung opinion ko lang to ha. Pero as far as I'm concerned, I'm sure sa opinion ko to, galing kay Bongbong Marcos yan. Pinapatrabaho. Ito naman si Matibag, sunod na sunod. Sa bagay. Hindi ka naman magiging NBI chief kung hindi ka utu-utu. Hindi, sa panahon ni Bongbong Marcos ha, sa iba,
kung hindi to susunod kay Bongbong Marcos, di tanggal na yan. na hotel. At may natuklasan pa ang NBI sa may-ari ng hotel batay sa mga nakuha nilang dokumento. Ito pala, ang mga may-ari, yung asawa nga ni Mike Defensor at anak niya. So yung mga documents revealed na sila yung may mga kinalaman dito, no? Ito pala. Ayun siya. Ito pala. So lumalabas, nung ni-raid down nila ito, hindi nila alam na ito ay kay Defensor, sa asawa ni Defensor at sa anak.